pag-isipan natin from time to time. Ano po? Lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga magulang, kasi mga bata hindi pa masyado yan eh. Wala pang responsibility. Kaya hindi pa sila masyadong worry sa mga bagay-bagay. Pero kung tayo mga magulang, ano po, marami na tayong mga alalahanin kasi marami tayong responsibilidad. So dito maraming nangyayari sa ating kaisipan na binabattle natin from time to time. So sabi po, para magkaroon tayo ng kapayapaan, hindi lang kapayapaan, kagalakan. Pag may kapayapaan, may kagalakan eh. Laging magkakasama yung dalawang yan eh. Po. So sabi ko, ito yung pagka meron tayong kapayapaan, makakapag-isip tayo ng maayos. Ano po, makakapag-isip. So meron tayong proper mindset. Kaya hindi tayo proper mindset. Sabi ko, kapag tayo ay kagalakan dito sa isip natin, may kapayapaan ng isip natin, maipa-priority natin in order yung mga bagay na dapat, yung mga responsibility natin, maipa-prioritize natin in order. Sabi ko, nasa ayos. Because God is order, nasa ayos po ang Diyos. Sabi ko, we must know what makes for real joy and real peace. At ito mismo, kapag may kapayapaan ka, nadidefine mo kung ano yung totoong kagalakan at kapayapaan na nagbibigay sa'yo. Ano po? Sabi ko dito sa verse, bigyan po natin ng pansin yung sinabi ni Pablo na sa gayon, sa verse 9 po. Sa verse 9, sabi po ni Pablo sa verse 9, chapter 4, verse 9, di ba sabi po niya dyan, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap na rin nakita sa akin, sa gayon sa inyong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya kasi po sa 80, sabi niya dito, bigyan natin ng pansin yung sinabi niya na meditate on these things. Meditate. Bulay-bulayin ninyo. Bulay-bulayin ninyo itong mga bagay na ito. Ito kapag-ayon itong ating pag-aaral na yun. Bulay-bulayin po natin. Meditate natin. Isipin natin. At ito po ay magbibigay ng kapayapaan sa ating isipan. Sabi po, the biblical heart includes our minds where evil thoughts originate. Ano po? Ito po yung hindi alam ng science. Di ba kanina pinakita ko sa inyo yung function ng brain, kung saan yan na-discover yan ng science. Ano po? Kung ano-ano yung part ng brain natin, di ba alam yung function sa ating kagawan. So, ito hindi alam ng science, biblically speaking, ano po? Na lahat pala, ano po, nang meron ka dito sa kaisipan, lahat galing dito sa puso. Kapag mali ang isip mo, may mali sa puso mo. Ano po? Diba, medyo malayo, no? Medyo malayo po ang ating titingnan. Kasi kapag po tinignan natin, i-search natin ano yung function ng heart, hindi naman sasabihin ng heart na, hindi naman sasabihin sa ilang Google na mali yung nasa heart mo. kaya ka may disorder, kaya ganun po, ano? Pero, makikita niyo po yung mga nag-aaral, mga psychologists nag-aaral, mga doktor, ano po. So, nauunawaan nila kung bakit may mga bagay na mali sa isipan ng tao, na meron pong pinagagalingan. At sabi ng Biblia, yun po, no? Hindi laging konektado yan eh. Yung heart, sa Biblia po, no, pag pinag-uusapan ng puso, konektado yan sa isipan. Heart and mind, pagka-connect yan, magkakonekta. Kaya po sabi dito, the biblical heart includes our mind, where evil thoughts originate. So sa heart natin nag-originate ng evil thoughts, pupunta yan sa brain, pagkatapos pag pupunta yan sa brain, i-dictate yan. I-dictate yan ng brain sa'yo kung ano yung iisipin mo. Kaya yung iniisip mo, galing din sa puso. Tingnan po natin, basahin po natin ang Proverbs chapter 23, verse 6 to 7. Sabi po dito, ito pa pinapakita dito sa verse na to, yung isang katangian ng tao, ano po, sa paningin ng Diyos. Sige po, sabi po dito, medyo ano po natin. Next slide po tayo, next slide. Doon po sa Proverbs chapter 23. Mamaya po natin tayo ito. Proverbs po, wala hindi po na tayo. Sabi po sa Proverbs chapter 23, verse 6 to 7, ito po yung katangian ng isang tao. Bakit nasulat po dito? Pero totoong na-encounter natin ng mga ganitong klaseng tao at naniniwala po ako walang taong ganito sa atin ngayon dito, wala. Alam mo wala dahil ginago na tayo ng Diyos, di ba? Tayo po ay na-born again na po. Sabi po dito ay Proverbs chapter 23,
Sa Proverbs chapter 23, verse 6 to 7, huwag kang makikikain. Ito, alam mo po natin ito pa isang katangian ng tao na totoong na-encounter natin kahit sa ating panahon ngayon. Sabi ko, huwag kang makikikain sa taong kuripot, ninanasain man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. So, kita ng Panginoon ano ang ating kalooban. Hindi doon sa panlabas ng ginagawa mo o yung action mo. So, doon pa rin nanggagaling sa kalooban eh. Kaya kita ng Panginoon kung ano yung, kaya dito nanggagaling talaga, no po, yung napaliwanag ng Biblia, no po, na dito sa puso nanggagaling yung mga maling pag-iisip, no po, maling kaisipan. So, kung makikita po natin na sinasabi dito, isa po ito sa katauhan ng tao na hindi gusto ng Panginoon sa isang tao na maging siya. No po. So, sabi mo nga po dito, your mind, balik po tayo, sabi, your mind dictates the type of person you are. Ayan. Sabi po dito sa kaisipan na to, di ba, may mga evil thoughts na nangyayari, yan ang binabata natin sa ating kaisipan eh. Yan ang ating kinakalaban. Kaya minsan po, sabi po, sinabi mo, kalaban, may kalaban ng sarili. Actually, yan yung mga bagay na naglalago sa isipan mo hindi ayos. Kaya minsan nasasabi mo sa sarili mo, ang hirap tayo ng kalaban ng sarili. Hindi sarili. Yan ay eto yan, dito sa thoughts, dito sa brain, dito lang nangyayari ang battle na yan. Kaya sabi, mind, dito sa ating kaisipan, where evil thoughts originate. Ano po? Tapos, it dictates nitong mind na to, na the type of person you are. Ano po? Kasi dito na, halimbawa, may mga bagay kang iniisip na mali. Parang sa anak, ito madalas nangyayari sa ating mga magulang sa anak. Diba, mabilis natin magsalita sa ating anak kasi palibasa, anak man natin eh. Lalo na pag tayo nakaalala, o saan ka na naman nagaling, nagtinong ka na naman. Ang bilis natin magsalita ng gano'n, kahit hindi naman nagtinong, ano? O let's say sa asawa, gano'n, saan ka na naman galing, nagtinong ka na naman. O hindi ka parang ang bilis as i-dictate ng ating isipan yung bagay na hindi naman nila ginawa. Ano po? Pansin nyo? Pansin nyo po, kaya minsan, di ba? Kaya, ingat talaga tayo sa ating pagsasalita kasi minsan itong isip na ito hindi nakokontrol eh. Hindi mo nakokontrol. So ito po, idiretso po natin. Sabi po, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6, meron po? Wala kasi po, basahin mo. 2 Corinthians. Hindi po ako nakagawa. Ako po kasi nagawa ng PowerPoint ko eh. Ang hindi po nagawa. Kaya kung nagawa ko yun ako, kaya may ito nasabi.